akalain mong yung palaging nababanggit ko sa vlog ko kada maglalaba ako ng mano-mano ay sana mabili ko rin to para hindi na ako magkusot o mahirapan pa. At dahil nagsikap tayo para matupad yung pangarap na yon, kaya yung dating sana ay naging sa wakas at nabili ko na rin. Ang galing talaga ni Lord na kapag nahihirapan na tayo ay may gagamitin siya para tulungan tayo. Kaya maraming salamat po talaga sa nagpaabot ng tulong na to. At dahil hindi nga ito pera ng Pinas kaya kinakailangan ay maipapalit ko muna ito. May nakapagsabi nga sa akin na mas mataas daw ang palitan ng yen dito sa Tambunting, kaya dito ko na nga pinapalitan para naman kahit papano ay magkasya sa bagay na bibilihin ko na matagal ko nang pinapangarap. At sa wakas ay napalitan na nga. Tunay nga na mas mataas ang palitan dito sa Tambunting, kaya talaga namang tuwang-tuwa ako dyan dahil alam kong mabibili ko na nga yung isa sa mga pangarap ko. Kung isa ka nga sa mga sumusubaybay sa mga vlog ko, alam na alam mo kung ano yung pangarap na yun, at eto nga ay magagamit natin sa paglalaba. Alam nyo naman at nakikita nyo sa vlog ko na kapag naglalaba ako ay mano-mano lang, kaya medyo nahihirapan din ako sa paglalaba. Matagal ko na nga itong pinapangarap. Bata pa lang ako ay pangarap ko nang makabili nito kahit hindi pa ako ang naglalaba ng mga damit ko. Dahil nung nabubuhay pa si mama, sama-sama pa kami nun sa iisang bahay kasama ang mga kapatid ko. Alam nyo naman 17 kaming magkakapatid, kaya kapag naglalaba si mama noon ay talagang maramihan. Tapos ang gawa niya sa paglalaba ay mano-mano lang din, pero alam nyo, napakalinis nga ng labanon ni mama. Paano, pinupukpukan niya pa nga. Naalala ko pa nga dati, isa ako sa mga anak na madalas paluin ng uway. Paano ba naman ako ang pinakamarumi manamit sa aming magkakapatid? Kaya talaga namang nahihirapan nga si mama kapag damit ko na ang lalabahan niya. Dati nga ako pa ang pinagbobomba nun kapag naglalaba yun, tapos yung poso namin ay yung mahirap pang bombahin. Kaya kitang-kita ko talaga yung hirap niya kapag naglalaba ng mano-mano lang. Kaya kahit bata pa lang ako nun ay nangangarap na ako na mabilihan ko siya nito. Kaso nga lang ay napakaaga naman kasi mang iwan ni mama, kaya hindi na nga natin sa kanya may paranas yung ginhawa. Pero alam niyo po, nung nawala si mama at dahil sa hirap na nakita ko na dinanas niya, tinatak ko talaga sa isip ko nun na bago ako bumuo ng sarili kong pamilya ay magpupundar muna ako ng sariling lupa, bahay at mga kagamitan sa bahay. Para kapag nagkapamilya ako ay hindi na ako mamomroblema at hindi na mahihirapan yung magiging pamilya ko katulad ng naranasan namin nila mama. Sa parte nga na to ay tinuturo nila sa akin kung paano ito gamitin. May karanasan na rin naman ako sa paggamit nito, kaso nga lang syempre hindi naman lahat ng washing ay pare-pareho. Kaya nagpaturo na rin ako kung paano gamitin itong Micromatic para na rin syempre alam ko kung paano ko iingatan. Alam niyo po, sobrang saya ko talaga ng mga oras na yan kahit hanggang ngayon. Naalala ko tuloy nung nangangatulong pa ako dahil all around kasambahay ang trabaho ko noon, kaya pati sa paglalaba ay ako ang gumagawa. At dahil may kakayanan yung mga amo ko noon, kaya washing ang ginagamit ko sa paglalaba ng mga damit nila. Dahil all around ang trabaho ko noon bilang kasambahay, kaya marami talaga akong ginagawang trabaho. Kaya para mapabilis nga ang gawa ko noon kapag naglalaba ako ng mga damit ko ay gumagamit nga rin ako ng washing nila. Kaso nga lang kapag naglalaba ako ng mga damit ko gamit ang washing ay napakarami kong ang salita na naririnig na masasakit. Keso daw bakit pa ako sa washing naglalaba ng mga damit ko? Na baka daw masira ko yung washing nila at dagdag pa daw sa kuryente. Kaya ang ginagawa ko nun kapag mga damit ko na nga ang lalabahan ko ay kinukusot ko na nga lang. Ganun talaga, hindi naman kasi lahat ng tao ay may bukal ang puso at hindi maramot. Pero alam nyo po, kapag nakakaranas ako na pinagdadamutan ako, hindi po ako nagtatanim ng galit o sama ng loob. Kundi ginagawa ko po yung inspirasyon para mangarap at tinatatak ko sa isip ko na balang araw ay makakabili rin ako nito at magkakameron din ako nito. Na balang araw ay hindi na ako manghihiram at makikigamit sa iba. Nang sa ganun ay hindi na ako makarinig pa ng masasakit na salita. Maraming salamat nga po pala kay Ate May at kay Tita B na nag-asikaso sa akin dito. At salamat na rin po sa discount. Maraming salamat po. Na-miss ko tuloy bigla dito sa store na to. Alam nyo po, nag-sales lady din ako dito dati. Kaya talaga namang nakakatuwa sila at naalala pa nga nila ako kahit may katagalan na nga rin. Dahil single nga yung gamit kong motor, kaya pinasakay ko na nga lang din sa tricycle at pinahatid ko na nga sa bukid. At sinulat ko na nga lang din yung address ko para matagpuan nga ni kuya kung saan niya ihahatid yung washing, dahil pagtapos nga niyan ay may lalakarin pa ako. Bago nga ako umalis, nagpicture na din kami muna ni Ate May. Maraming salamat po sa discount. At sa mga naghahanap nga po pala ng murang washing, meron po dito sa Mark Angelo Resilva merchandise dito sa Baler Aurora. Pag-uwi ko nga dito sa Kubo, bumungad nga sa akin itong washing. Grabe, ang sarap lang din talaga sa pakiramdam na
na may masasabi na tayong sariling atin, na may magagamit na nga tayo na walang magagalit. Lord, maraming salamat po talaga sa lahat ng blessing at sa lahat po ng nangangarap. Sabayan niyo lang po ng sipag at tiyaga, kayo na po ang susunod na magkakameron.